total maaga naman tayong nagko-connect pagka Wednesday. Why not, show all the performances of the choir, special numbers, and, at least mapanood po natin sila. And really, really glad to have those talents here na talaga pong nagpapagamit sa Panginoon ng totoong-totoo. And we're very thankful to God at meron po tayong choir na katulad po ng PBCD choir. Alright, so thank you for that wonderful singing. Maraming salamat po for honoring the Lord today. And magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning to everybody. Happy Lord's Day. Glad to see you at sa ating pong mga guests and regular attenders. And brethren, thank you for joining me today. And I pray that God will speak to all of us and be blessed today. And we would like to recognize ang ating mga kapatiran online. At unahin na natin yung ating mga nasa Abu Dhabi, of course. Unahin na natin si Sister Evelyn. Evelyn, pakikaway lang po. Dinig niyo po kami sa inyong tahanan. Alright, pink na pink, si Ate Evelyn. And of course, ang ating mag-asawang Brother Kenneth and Sister Marimar. Nakaitim at saka nakadilaw na kasuotan. Maraming salamat mga kapatid at kahit pa paano nakikita namin kayo online pagka tayo po ay may service dito. And ang ating nasa Pilipinas, medyo siguro yung ating connection doon ay may konting technical. Ayun! Alright. Okay. At nag-file na ba kayo ng COC nyo? Si Tatay at saka si Nanay Erpe, pakikaway lang po dyan. Alright, so glad to see you. At kami po'y natutuwa. Nakikita namin yung mga ngiti. Oy, nag-AA pa si Tatay Erpe. Aha. Alright, so maraming salamat mga kapatid at naway hanggang mamaya po ay makasama namin kayo at marinig natin ang ating napakagandang mensahe po ngayong umagang ito. Alright, so sa ating po mga nandito ay tayo po'y magpasalamat sa Panginoon and let's give God the glory. And are you ready to hear the Word of God? Alright, so we open our Bible please and stand up. Colossians 3:23. Colossians 3:23. With regards to our co-laborers day to day, ay ito po ang ating pag-uusapan ngayong umagang ito. Colossians 3:23. At kung kayo po ay nandiyan na, please say amen. Alright, isa pa? Kung kayo po ay nandiyan. Okay, nasa screen din po natin ating verse para kayo po ay makasabay. Ano po? So we read the Word of God, Colossians 3:23. Tayo pong lahat ready, read. And whatsoever ye do, do it heartily as to the Lord and not unto men. Tayo pong lahat, sa pong manalangin. Maraming salamat, Panginoon. We have this privilege to serve and we are privileged to worship you in spirit and in truth. We pray na kayo nga po ang manguna sa aming pag-aaral ngayong umagang ito. We thank you sa mga kapatiran po namin nasa online na kung saan ay patuloy po kayong mag-control ng aming connection at buong mensahe po namin ay marinig po nila at makasama po namin sila na makinabang dito po sa inyong katotohanan at maraming salamat sa bawat isa at bless us and thank you Father once again for this opportunity to listen and hear your word. Yung po'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus and all the people who say, you may be seated. Thank you very much. Maraming salamat po. Alright, just like to recognize muna ang isa pa nating bisita dito sa ating kaligitnaan. Kapag ka narinig po ang inyong pangalan, ay pakitayo lamang at kayo po'y makilala namin si Chona Ann Bernardo. Chona Ann Bernardo, pakitayo lang po. Rona, sorry. Rona Ann Bernardo, yan. Pakitayo lang po sa Lisay. Alright, welcome po sa aming church dito sa Bible Baptist Church Dubai Emirates at naway ito po simula na kung saan makasama po namin kayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ano po, sa po'y taga-International City at sa po'y bisita ni Ate Virgin. Alright, so thank you very much and mamaya po meron tayong mga reminders, mga gagawin po natin mamaya hapon. Be ready dahil mahabang-habang fellowship po ito ang ating gagawin mamaya at tayo po'y makakain na naman ng mga barbecue, bituka, tsaka Adidas at tsaka Alright, sige po, tayo po yung magsimula na at
Tayo po'y excited sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. God bless you today. Let me talk to you about a wholehearted spiritual service. A wholehearted spiritual service. Alam niyo po, maganda pag-usapan natin ngayong araw na ito. Kahapon sa aming music ministry, sa aming pagpapractice, I told everybody, particularly our kids, sabi ko, you should understand why you are playing in the music ministry. Kailangan naiintindihan niyo kung bakit kayo nandito. And, you should know the true reason why you are serving. At nakakatuwa dahil yung mga bata talagang tutok dun sa sinasabi ko. They are really listening on what I have to say to them. And mga kapatid, makinig po tayong mabuti ngayon sa ating pag-uusapan. People serve the Lord for many reasons. Maraming pwedeng maging dahilan para paglingkuran ang Panginoon. There are some people who serve the Lord because of legalism. They are afraid not to be a legalist, living by the rule. And they serve the Lord because they think yun ang requirement para makapunta ng langit. There are some even cults that even teach if you don't go to the mission field for a couple of years, you'll never make it. Iba rin, there are people within the framework of Christianity who serve the Lord strictly because they feel bound to do it. Napipilitan na gawin iyon. They are being legalist. Pagka hindi mo ginawa yan, God will pop your balloon and make your life miserable. And there are people who serve the Lord for prestige's sake. Kasikatan ba? They wanted to be highly esteemed. They want to lord it over men. They want to achieve a seat. And they play the role of, Diotrephes who love to have the preeminence. At ang gusto nila is self-image attention. There are some people who serve the Lord because they want to be thought righteous. Tingin ko sa kanya, talaga namang banal. And they want to be thought as holy, as godly, as religious indeed. And these are self-righteous people. There are some people who serve the Lord because they've been forced to do it by somebody else. Naglilingkod na lang sila dahil, isang tao na pinipilit maglingkod, and maybe their parents perhaps even who have intimidated them in years past, and they're still bound by that intimidation. Na hanggang ngayon, naglilingkod na lang sila dahil pilit. Indeed, you can serve the Lord for many reasons, mga kapatid. Out of legalism, out of your own ego, out of fear, out of intimidation. But none of this is true spiritual service. Walang katotohanan sa mga service na ngayon because these are all external. Ito po'y panlabas na anyo lamang. It's all functionary. Maraming nagpupunta ng church, because I just want to function as a Christian. Mean to say, it's all going through the motions and just want to get attention to themselves. And I might add this one, there are some people who serve the Lord, believe it or not, out of money. Out of money. Nakakalungkot dahil minsan, ginagamit nila ang church para magkapera. The Bible says they do it for filthy lucre's sake. Jesus nowadays, madali lang naman talaga na kumuha or kumita ng pera. And Jesus is a commodity that sells. Even the religious people, they use the name of the Lord Jesus because it sells. Talaga namang mabenta kasi takot sa Panginoon that ayaw magkaroon ng miserabling buhay. So, nakakalungkot po. But again, all of this show an external kind of service, and we could simply call it serving in the flesh. Maraming mga tao naglilingkod na lamang dahil sa laman, for external reason. And what I want to share with you today, this morning, is out of the message in Romans chapter 1, verse 8 through 10, which is something very different from what we have mentioned. And that is the true character of a wholehearted spiritual service. Kaya nga po ang ating main verse is, whatsoever you do, you have to do it heartily as to the Lord.
Pagka ikaw ay gumagawa para sa Panginoon, naglilingkod ka sa Panginoon, ito'y talagang buong puso para sa Panginoon and not unto men. At hindi dahil sa tao, wholehearted, whatever you do, real servants, do it with all their heart. There's no reservation. There's no condition. Walang pumipilit sa iyo. Ikaw ay nandito kasi naintindihan mo na ikaw kailangang maglingkod sa Panginoon. Right. And we take note in serving, the size of the task is irrelevant. Big or small, real servants do every task with equal dedication. Kasi ang aking function in the church is only a cleaner. Taga-ayos lang ako ng ganito, taga-abot lang ako ng microphone. At malit lang, hindi tulad ng mga choir, talaga naman pagka, maganda at real servants do every task with equal dedication. Heartily yes to the Lord. Buong puso. Buong puso. And as we look at the Apostle Paul in Romans 1 verses 8 to 10, makikita po natin dito a glimpse of the right motive in serving the Lord. At sabi ng Romans 1:8, first, I thank my God through Jesus Christ for you all, that your faith is spoken of throughout the whole world. Verse 9, for God is my witness, whom I serve with my spirit in the gospel of His Son, that without ceasing I make mention of you, always in my prayers, making requests, if by any means now at length I might have a prosperous journey by the will of God to come unto you. Ginagawa ko lahat ito, sabi ni Pablo, with my whole spirit, with my whole heart. Because in verse 16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. This has been written, 1,900 years ago, pero kung babasahin mo siya every time, ay talagang mararamdaman mo yung pagsulat po ni Pablo sa mga taga-Roma na mga mananampalataya. It's just alive with affection na kanyang damdamin ay nandoon. It's very sensitive. Merong sensitibo, there's a tenderness and strength sa kanyang pagsulat. And as you read over and over and over and over again, ito pong mga verses na ito, we could sense Paul's great heart beating with love. Mararamdaman mo yung puso niya talagang tumitibok ng malakas sa pag-ibig niya for the church he had never seen before. At nakakamangha po dito, yung mga church sa Roma, hindi naman niya nakita na in person, hindi naman siya yung bahagi noon at para maging church yun. Kundi, maaaring nagsimula nung gawain doon, hindi niya nakita in person yung mga members doon. Pero ang sabi niya, yung inyong pananampalataya talagang balitang-balita throughout the whole world. It wasn't his church, he didn't found it, he never had met the church, and it wasn't like him to build on another man's foundation. Pero makikita mo yung kanyang masasabing puso. Paul, a strong, resolute, determined, hard, confrontive, bold, dynamic individual, as he had done for most of his epistles in many churches. Pagka talagang nagsulat si Paul, ay talagang sasabihin niya yung katotohanan na ito yung pinipreach natin dito. Sasawayin ka. We primarily see him as the initiator. Yung ganda ng pananampalataya ng mga taga-Roma, susulatan mo sila, and this is what I'm going to tell them. And we also see him as brilliant, logical, genius, and definitive theologian. Napakatalino ni Pablo. Here we could sense that he also had intimate na kahit sa kabila ng kanyang katalinuhan, yung puso niya po ay nandoon. There's something very tender down inside Paul, something very sensitive, something loving, something very soft and warm and gentle. He had the heart of a servant and a shepherd. Yeah. That's what you see in these verses. Ito po yung mga nabasa po natin. He was no paid preacher, mga kapatid. I will repeat, hindi po siya binabayaran para magbahagi ng salita. Yeah.
in the place of a heart. He was every preacher with a bag of old hat sermons na talagang pagka siya tumayo ay talagang preaching para sa Panginoon. He was every bit the shepherd and a servant with a full heart. Now, Paul, ang sabi niya, ito yung isinusulat ko sa iyo. I want to open my heart to you. He wants to open his heart. He wants to reveal the real character of his service to Christ. Sabi niya, ang paglilingkuran ay ganito. We get a glimpse into the real Paul here. Makikita po natin kung ano talaga si Pablo dito. Ano sabi ng Romans 1:9? For God is my witness, whom I serve with my spirit in the gospel of His Son, that without ceasing, I make mention of you always in my prayers. Ang sabi niya, hindi ko kayo nakikilala, hindi ko kayo nakita. Pero ang sabi niya, God is my witness. Alam na ng Panginoon kung bakit kayo sinusulatan, kung bakit yung puso kayo ina-open ko sa inyo. Totally get the picture here. Paul had been raised in Judaism, At kung makikita mo yung background ni Pablo, siya po ay isang, he knew the Pharisees, he knew the Sadducees, he knew all the scribes and priests, the elders, at kung externalism lang pag-uusapan, alam na yung mga practices ng mga Sadducees and Pariseo. Kasi siya po yung laki doon. And he knew all this. He knew that the services was so much mechanics. Ano yung mechanics? Yung talaga namang, step 1, step 2, step 3, dito ka, step 4, dito ka, step 5. Mechanics. So much activity, so much routine, so much liturgy. They serve with the flesh. Wala na lang silang ginawa kundi yung physical, external, and superficial. Also he grew up in a Gentile world. Alam niyo yung mga nangyayari sa pagan God-served world. They serve externally out of fear, and have been so much religiosity. Sa kanyang mga pinuntahang lugar, nakita niya yung mga phony functioning in the name of religion. Ano sabi niya? This is my heart. God is my witness. Sabi niya, ang Diyos ang aking witness. Siya yung nakakasaksi ng aking paglilingkuran. God whom I serve, and I serve with my whole heart, in my spirit. When I serve with my heart, in my whole heart, my service comes from within me. Sa kalaliman ng aking puso, alam ng Panginoon kung bakit ako nandito. My service comes within the gospel of God's Son. Paul was saying, when I serve God in the gospel of His Son, I serve with my whole heart. Pagka ako'y naglingkod sa Panginoon, buong puso. Pagka ako'y nagsonglit, how great thou art, buong puso. Pagka ikaw ay kumanta dito, it must be love. Lahat talaga yung buong puso mong binibigay sa Panginoon. My inner man is what motivates me. Alam mo kung ano yung nagtutulak sa akin? Yung puso ko. My inner man is what drives me. It isn't what people think. It's not a peer pressure. It is not legal obligation. It isn't what I can get. It's my heart to do this. It is my heart. Puso, mga kapatid. And the best way to see that beautiful praise is an affirmation that this whole being, Paul's whole being, his whole heart, yung buong puso niya, makikita mo. Deuteronomy 6:5. Ito nga yung inuutos sa akin ng Panginoon. Thou shalt love the Lord, thy God, with what? With all thy heart. Buong puso, mga kapatid. Mamahalin mo ang Diyos, buong puso, with all thy soul, and with all thy mind. Sabi niya, I'm not insecure. I'm not insecure. I am genuine, I am real, and I am true. It's not an all-out effort for me. Sabi niya, hindi mo ako pipilitin because nasa puso ko yung paglilingkuran. Now the word spirit is used in that same way. Yung spirito niya, siya yung nag-motivate sa kanya na maglingkod. It's like in an athletic team, when they, do their games, sometimes you see somebody just go all out. Talagang buong puso, makikita mo si Carlos Yula, talagang buong puso, tumbling ng tumbling. Wala akong pakialam, basta ako yung tatumbling. Buong puso, that's my heart.
just put out everything. And we tend to say, that is spirited play. Di ba talagang nakita mo naman ang buong puso niyang paglalaro. He's got the whole being in it. Yeah. In fact, we used to give an award sa mga Olympians na kung saan naman ay talagang buong puso nilang ginagawa at may tawag sila dun esprit de corps award. You know, for the one who rendered the greatest spirit really had his heart in it. Meron pa nga silang tinatawag ngayon, ano yung GOAT? Meaning ng GOAT? Greatest of all them. Greatest of all time. GOAT. Diba? Kaya sabi niya, GOAT yan, GOAT yan. GOAT. Parang kambing bako, mamutol. Diba? Greatest of all time. And that's Paul, you know. He never served the Lord. Paul never served the Lord without a true and wholehearted commitment. You know, pagka naglilingkod siya, buong puso, totoong-totoo. You know, and that's the only way to go at it. Sabi niya, he distinguishes himself from the hirelings. Ito, sabi niya, totoong-totoo ako. He distinguishes himself from those whose labor was outward pretense and insincerity. Ibig sabihin, pwede yung i-distinguish, i-differentiate yung ginagawa ko sa mga nakikita niyong external. He separates himself from the traditional heathen cultic priests and the scribes and the Pharisees. Ibang-iba yung paglilingkuran niya. And he says, I serve God with my whole heart. Paul's spirit had been long energized by the Holy Spirit of God, and his service then is the real stuff. Kung nahanap ka ng isang magandang halimbawa sa paglilingkuran, why not Paul? You know, why not Paul? The word serve here comes from the Greek word latreio, you know, always for service to God. That even the original word of serve is always toward God. Always toward God. It's always used for service to God. Pagka pinag-usapan ng service, pagka pinag-usapan na it's really to God. Not to anybody else. It is to God. Saan ka pupuntahan ko? To serve God. You know. And frequently the word is translated worship. Kaya we worship, we serve. It's very similar. People think of spiritual service and worship as external. Marami kasing tao, sabi nila, naku, kasi pagka Sunday, ang aming kultura ay nagpupunta kami ng iglesia, nagpupunta kami ng simbahan, at yung mga tao ay after 1 hour, lalabas na at nakasimba ako. You know, well, people think of spiritual service and worship as external. You know, kami ay pupunta doon at meron kami mga kandilang iilawan, meron kami mga ganitong mga ceremonias and everything. It's all external. Same word that means worship also means service. And truly, the greatest worship, mga kapatid, you ever render to God is to wholeheartedly serve. Serve God. Ano sabi ng Deuteronomy 11:13? And it shall come to pass, if ye shall hearken diligently unto my commandment, which I command you this day, to love the Lord your God, and what? To serve Him with all your heart. Sabi niya, hindi mo lang mamahalin ng Diyos, pero pagka naglingkod ka, sabi niya, maglingkod ka ng buong puso, and with all your soul, that I will give you the rain of your land in its due season, the first rain, and the latter rain, and that thou mayest gather in the corn, and thy wine, and thine oil. Sabi niya, ay kayo naglingkod na sa buong puso niya, sabi niya, pagpapalain pa kita. And so Paul says, I serve Him with my spirit and my whole heart. And Paul, that meant a total all-out commitment. Hindi 95%, hindi 98%, hindi 99%, hindi 99.5%, hindi 99.9%, kundi 100%. It's a total all-out commitment. Ano sabi ng Romans 12:1? I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, you present your bodies a living sacrifice. Habang nabubuhay ka, habang may kalakasan ka, present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Nakakalungkot pagka meron na tayong sakit, pagka meron na tayong mga troubles, sa atin may mga problema, doon tayo naglilingkod sa Panginoon. Pero sabi niya, no. You present your bodies a living sacrifice. Holy, acceptable unto God. You know, this what Matthew, Mark, Luke, and Luke repeatedly written in what the Lord is saying. Matthew 16:24. Then said Jesus unto His disciples, if any man will come after me, kung ikaw, sabi niya, will follow me,
you deny yourself. Alam mo, lahat tayo pagod. Hindi naman tayo matulog the whole Sunday. Diba? Pero gigising ka ng umaga, kung mag-toothbrush ka, pasalamat tayo. Hindi. Maganda, nandito pa. Diba? Kasi you're going to deny yourself, take up the cross and follow God. Sabi ni Paul, look, I serve God with my whole heart. Buong puso ako naglilingkod. And how do you do that, Paul? Paano mong ginagawa yung paglilingkuran ng buong puso? Romans 12:2. Ang sabi niya, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Mga kapatid, in other words, Paul's serving his whole heart and spirit is, your body is presented as a living sacrifice. Buong buo. Your mind is transformed. Your soul is not conformed to this world. Every part of your belongs to God. Lahat. It's a whole heart. Sumulat siya sa mga Philippians. Philippians chapter 3 verse 3. For we are the circumcision which worship God in the Spirit. Sabi niya, tayo mga ligtas. Tayo naglilingkod, sabi niya, in the Spirit, in our hearts, and rejoice in Jesus Christ, and have no confidence in the flesh. Pagka naglilingkod tayo, sabi niya, sinasantabi natin ang ating mga sarili. Kaya sabi ko nga po sa inyo, kung tayo maglilingkod dito, after ng, halimbawa kung ikaw yung special number, or ikaw tapos ang nakita, hindi ang Panginoon, ang nakita, ikaw. Sabi ko, sayang. Pagkatapos yung mag-preach, ang naalala niyo, yung mga joke ko, pero yung salita ng Panginoon, hindi niyo naalala. Mali yung aking. Diba? That's very true. We are not external, mga kapatid. We serve God from deep within our heart. Tayo po'y naglilingkod mula sa kailaliman ng ating puso. It is true spiritual service, is spiritual worship. Kaya nga sabi ng Acts 27 verse 22, and now I exhort you to be a good cheer. Sabi niya, maging matuwa kayo pagka tayo po ay makikita tayo maglilingkod. For there shall be no loss of any man's life among you, but of the sheep. For there stood by me this night the angel of God, whose I am and whom I serve. Saying, fear not, Paul, thou must be brought before Caesar, and know God hath given thee all them that sail with thee. Ito po yung account na kung saan ay nagpunta sila nasa bangka sila at sila po ay magkakaroon ng shipwreck. Anong sabi ni Paul? No. Ay magtiwala tayo sa Panginoon. Dahil alam ko siya kilala whom I serve. Ito po, magandang statement to sa atin bilang mananampalataya. Pagka may problema, especially yung mga kaibigan po natin, mga kasama sa trabaho, may mga problema sa, magtiwala tayo sa Panginoon because I'm serving Him. Wherefore, sirs, be of good cheer, sabi niya. Ay, tayo magalak dahil, I believe God! Ano sabi ng verse 25? I believe God! I believe God, whose I am and whom I serve. I belong to God and I serve Him. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon dahil pinaglilingkuran ko siya. I thank God whom I serve. 2 Timothy 1:3a. Nagpapasalamat ako sa Diyos sa iyong pinaglilingkuran ko from my forefathers with pure conscience. Malinis na malinis ang aking paglilingkuran. Ang sabi ni Pablo, because God is my witness. Sabi ko, Panginoon, maraming salamat sa mensahe ito kasi as we go on every Sunday, ay talagang binibigyan mo kami ng kumpiyansa para maglingkod sa iyo. Kiniklear yung ating mga isipan na ito yung paglilingkuran, ito yung tamang paglilingkuran. Paul's service is an act of worship. Paul's service was deep and true and honest. Malinis ang kanyang paglilingkuran. This, my friend, is the true character of a wholehearted spiritual service. Full heart, 100%, no reservation, and no condition. That's the real stuff. Yun yung totoong-totoo. That's the only way to serve. There's no other way to serve but with total commitment.
Ano sabi niya ni Paul kay Timothy? 2 Timothy 2:22, he also youthful lust. Sabi niya, talaga naman sa buhay po natin ito, ang daming mga tukso, paglabasan natin. Sabi niya, flee. Sabi niya, iwasan mo yung youthful lust, but follow righteousness, faith, charity, peace with them that call on the Lord out of a pure heart. Mga kapatid, kung napapansin niyo po yung ating mensahe dito every Sunday, late Sunday, it's about a pure conscience and a pure heart. Ano gusto ng Panginoon sa atin dito? Sabi niya, maglingkod kayo with a pure heart. Purong-puro. Timothy, sabi niya sabi ni Pablo kay Timothy, you better get your act together. Kasi sabi niya, pag matagalan itong paglilingkuran nito, every Sunday, tuwing mo. Now, what does this involve? If we are to serve the Lord in the right way, what does it really involve? Ano ba talaga ang kailangan para tayo makapaglingkod ng buong puso sa ating pananampalataya? There are 3 characteristics of a wholehearted spiritual service. Number 1, wholehearted spiritual service is characterized by a thankful heart. Ang isang buong pusong paglilingkuran ay it is marked, it is characterized, na-identified by a thankful heart, by a thankful spirit. Anong sabi niya? Romans 1:8, first, I thank my God. Sabi niya, sa aking paglilingkuran, sabi niya, I thank my God. Paul had a thankful heart. Nagpapasalamat siya sa Panginoon. Every Sunday, every merong mga Bible study, every soul winning, every practice, sabi niya, I thank my God! Nagpapasalamat ako sa Diyos. Paul had a thankful spirit. He was always able to see God's purpose being accomplished. Ito na naman, Panginoon, ang iyong layunin ay gagawin ko and it will be accomplished. He was always able to see God's kingdom advancing. Ito na naman, Panginoon, kami mag-advance dun sa kaharian na binigay niyo po sa amin. It's always able to see people being saved. Ito na nga, I am not ashamed because ito yung paraan para maligtas ang maraming tao. He looked for that. He focused on that. And he expressed what I believe you find in the heart of all true servants of God. Ang tunay na puso ng isang tunay na tagapaglingkod ng Diyos. The man lived out an attitude of gratitude. Wala kang makikita kung hindi magpasalamat. See, brethren, some people go through the world and all they ever find is, what's wrong with everything? There are some people who just go through life negative. They just cannot find the good things in life. Because the only good things they care about are the good things that happen to them, and they know nothing of what is to live a life of gratitude over what God's doing for somebody else. Ang nakafocus na lang ay sarili. Wala kasi akong ginagawa, walang ganang binibigay, walang ginagawa sa akin ng Panginoon. Tingnan mo naman ang mga nangyayari din sa mga ibang tao. Ang sabi ng salita ng Panginoon. He doesn't say, thank you, Romans. He doesn't say, he say, I thank God. I thank God. At ito pang napakaganda po nito. For what He's done for you. Pag hindi sila nagpapasalamat dahil, Panginoon, alam mo, may pagpapala ko, salamat, alam mo, sabi niya, nagpapasalamat ako sa Diyos kung paano ang ginagawa niya sa buhay mo. Amen. He got as much joy out of somebody else's success as he did his own. At alam niyo po ba kung anong sitwasyon ni Pablo nung sinusulat po niya ang letter nito? The Jews were plotting to kill him. He never lost his perspective. So ikukulong siya ay, matutulog din sa walang AC na walang kama, bato lang ang kanyang unan. In that particular situation, he still filled with thanksgiving. Alam mo, kahit na gano'n ang sitwasyon niya sa buhay, sabi niya, nagpapasalamat ako sa Diyos. Amen. He was thankful. Maraming mga Kristiyano, ang hirap. Titingnan mo ngayon, nasan sila?
Why? Kasi wala nang pasalamat. Iba na yung hinahanap. Iba na yung, that's it. Wala nang pakinabang sa akin ng church. Pangit. Gagamitin mo ang church para sa iyong sarili. And what he is thankful about, God had given them a testimony of faith that was going throughout the whole world. Alam mo yung buhay nila? May hirap, hindi naman maranya eh. Pero makikita mo yung pananampalataya nila. Talagang nagpupursige sila that every Sunday magkakasama sila para maglingkod sa Panginoon. They had a tremendous testimony. They stir up the Jewish community there. Ang sabi nila, at ang sa daming mga Hudyo na nandoon, their testimony had gone as it were throughout the whole world. Balitang-balita ang kanilang pananampalataya, ang kanilang paglilingkuran. So Paul thanked God. Salamat ako dahil ang church sa Bible Baptist Church Dubai Emirates ay nakikita kong talagang nagpupursige at sila po ay nagpapatuloy sa paglilingkuran. Just think of superficial servers. Yung mga superficial servers, sobra-sobra talagang, tagapaglingkod, are basically thankless. Hindi na marunong magpasalamat. They never get satisfied. They never get enough. They focus only on their own insatiable appetites. You show me a thankless heart, and I'll always show you a proud, self-centered individual. Because even when you can find things in your own life to be thankful for, minsan, papasalamat na tayo dapat na nangyayari, hindi pa natin magawa. So Paul had a thankful heart. His great concern was the kingdom of God at his own height. So he was thankful. First, sabi niya, I thank God. And I thank my God. Kung titingnan niyo po yung verse, it is my God. There's this intimacy between God and himself. Talagang intimate na intimate siya sa kanyang Panginoon. Ang sabi niya, ako'y nagpapasalamat sa aking Diyos. He felt a real intimacy, and he was so entwined with his God that his God's purpose and his God's causes and God's end became the source of his thanksgiving. Alam niyo kasi sabi niya, kilala ko yung Diyos na pinaglilingkuran ko, and I thank my God. When he became a prisoner, at yung kanyang lugar na kinulong sa kanya, itabi ng napakaruming ilog. Yung amoy ng ilog talaga naman, alam mo yun. Pero sabi niya, he was always filled with joy. Because his joy had nothing to do with what was happening to him. Ang sabi niya, in that I will rejoice. In that, thankful language comes from one who serves the Lord with his deep inner man. A thankful heart is essential to true spiritual service. Kung tunay kang maglilingkod sa Panginoon, dapat may pusong mapagpasalamat. If you're trying to serve the Lord without gratitude in your heart for what He's done, mga kapatid, you are just serving the Lord in the flesh. Thankfulness, mga kapatid, is an attitude that you always find a cause. Pagka nagpapasalamat ka sa Panginoon, lalo na pagka buong puso, walang dahilan. Pagka buong puso ka naglilingkod sa Panginoon, wala kang dahilan. Pagka kalahati ang puso mo, nangangalahati na yung mga dahilan mo. Pagka wala kang puso sa paglilingkuran, ang dami mo ng dahilan. It's very true. Thankfulness is an attitude that will always find a cause. Alam na alam mo kung bakit ka naglilingkod sa Panginoon. Alam na alam mo na kung saan ito yung dahilan kung bakit ako naglilingkod sa Panginoon It will always find something to express itself. Paano ko bang mapapakita yung aking buong pusong pasasalamat? I go to church and I serve God. And I will serve God. And one who serves externally and one who serves legalistically and ritualistically, and hardly find things to be thankful for in his own heart. Kasi nakakasawa din.
You know, nagsasawa tayo na, ganito yung ating service. Minsan, dumarating sa akin, nagsasawa akong, di ba, tumayo at kumanta din. Paano pa kung hindi ka tunay na nananampalataya? Yun ang kapatid natin yung tanong ko sa inyo. Do you have a thankful heart? Meron ka bang pusong mapagpasalamat? Are you overwhelmed with thanksgiving? Kapag ka pasasalamat na ang pinag-uusapan dito, I thank my God. Nagpapasalamat ko sa aking Diyos. There are 3 characteristics of a wholehearted spiritual service. Number 1 is a thankful heart. And number 2 is a concerned spirit. Hindi ka lang mapagpasalamat, kundi meron kang concern. Meron kang, sabihin natin, ito yung aking gagawin. A marvelous duality. And you have to have 2. Not only thankfulness, but also a concerned spirit. Sabi ng Romans 1:9, for God is my witness, whom I serve in my spirit in the gospel of His Son, that without ceasing I make mention of you always in my prayer. Sabi niya, alam mo, hindi lang ako nagpapasalamat sa Panginoon, pero yung concern ko sa inyo, ako'y lumulod sa Panginoon, and without ceasing, and always redundancy, without ceasing, wala nang katapusan, pero lagi ko pa rin ginagawa, sabi niya, I make mention of you in my prayer. There's a concerned spirit. Hindi lang ako nagpapasalamat sa inyo, Panginoon. Pinagpipray ko ang Bible Baptist Church Dubai Emirates. Pinagpipray ko yung mga kapatiran doon. Pinagpipray ko yung pamilyang ganito, Panginoon, meron silang mga ganitong nararanasan. Pinagpipray, nilalapit po namin sila, kayo po mag-provide ng pangangailangan, ingatan niyo po sila, bigyan sila ng magandang kalusugan. And I am praying for you without ceasing and always. Walang pati. Lagi ko kayong pinagpipray. Nakakatuwa dahil, we are not perfect here. Marami tayong mga imperfection, iba-iba ang ating kalangalingan, iba-iba ang ating mga ugali. Pero when it comes to serving God, we have this unity na kung saan we understand each other. Alam mo, kapatid, pinag-pray kita. Di ba? Alam mo, yung ganito ang sitwasyon, pinag-pray po namin kayo. Ang sarap marinig ng mga ganon. The spirit of true wholehearted service is one of concern that issues in prayer. Ano ba yung mga pinag-pray mo? Pagka ang pinag-pray natin, alam mo, Panginoon, kailangan ko ito, kailangan ko yan. Ang focus mo lang po sa'yo. Kaya mahirap magpasalamat. Buti pa siya, meron siyang ganito. Buti pa siya, ako wala. This is what Paul was doing. Because my service to God is wholehearted. A wholehearted spiritual service prays. Kung tunay na paglilingkuran yan, lapit ka sa Panginoon at ikaw ay mananalangin para sa mga taong nakapaligid sa iyo. Focus on an omniscient God for verification. God who cannot lie. God who knows the secrets of the heart. God who knows the hidden motives. And let God be my witness. Ang sabi ni Pablo, let God be my witness. I thank my God for you, making mention of you always without ceasing. Every time. Maganda tayo po yung magpanalanginan po dito. This is the characteristic of a true-hearted servant. Ano sabi ng Ephesians 6:18? Praying what? Always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Diba? Masarap manalangin, panalangin ng mga kapatiran. Yes, and only us, we pray for them. Ito po yung mga prayer ni Pablo. Ephesians 3:14, for this cause, I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ, of whom the whole family in heaven and earth is named, that He would grant you,
according to the riches of His glory, to be strengthened with might by His Spirit in the inner man, that Christ may dwell in your hearts by faith. Ang panalangin ko, Panginoon, sa mga kapatid ko sa pananampalataya, na kung saan ay sila'y lumakas pa sa kanilang pananalig po sa inyo, may be able to comprehend with all saints what is the breadth and length and depth, and maintindihan nila yung pag-ibig nila, ang pag-ibig niya sa kanila, and to know the love of Christ which passeth knowledge, that He might be filled with the all fullness of God. And now unto Him be able to do exceeding abundantly above all, mga redundancy ng mga salita niya, as we think or think according to the power that worketh in us, unto Him be glory in the church by Christ Jesus. Nang sa ganun, ang iyong pangalan ng siya pa rin ang maluwalhati. Ano pa yung mga panalangin niya? Philippians 1:9, and this I pray, na ang iyong pag-ibig may abound, yet more and more in knowledge and in all judgment. Pati mo panalangin ko sa mga kapatiran na ang kanilang pag-ibig sa Panginoon ay sumagana pa ng sumagana in all judgment, that He may approve things that are excellent. Nang sa ganun ay matuto silang husga sa mga tamang paghusga, that He may be sincere and without offense till the day of Christ. No, there's no it is clear conscience. Walang masamang motibo. Being filled with the fruits of righteousness which are by Jesus Christ unto the glory and praise of God. Ano sabi ng Colossians 1:8? Ito pa yung panalangin ko. For this cause we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you. Dahil ang yung pananampalatay sumasagan, ang sabi niya, hindi ako tumigil sa pag-pray sa inyo. Ang sabi niya, and to desire that He might be filled with the knowledge of His will and all wisdom and spiritual understanding. Ito yung mga panalangin ko sa mga mananampalataya, sabi ni Pablo. Strengthened with all might according to His glorious power, giving thanks unto the Father. Nagpapasalamat ako sa Diyos sa mga pagpapalang pinagkakalubi sa inyo. 2 Thessalonians 1:12, wherefore we also pray always for you. Lagi ko yung pinapanalangin. And the content is all spiritual. Lagi niya sinasabi, nagpapasalamat ako kasi para lalo kayong palakasin sa pananampalataya. Alam mo, hindi niya sinabing, alam mo, pinagpipray ko po sa ganito para bigyan niyo po sa napakagandang Tesla na battery charge. Wala siya meron. Hindi ba? Masarap naman ang feeling kung panalangin natin yun, bakit hindi? Pero yung mga panalangin po ni Pablo dito, as you take note, these are all, the content is all spiritual. Palakasin niyo po sila sa pananampalataya, pag-ibig nila sumagana, at ito po'y managana, at ito po'y may bahagi. Concerned spirit. Kapatid, pinapanalangin mo ba ang kapatid na meron ka? And lastly, busy na po ba? Sinasabi. There are three characteristics of a wholehearted spiritual service. A wholehearted spiritual service characterized by a thankful heart, by a concerned spirit, and number 3, by a willing heart. By a willing heart. Walang pumipilit sa iyo pagka ikaw ay naglilingkod sa Panginoon. Never. Pagka may pumipilit na sa iyo, hindi yan 100% all-out commitment to the Lord. A willing heart. And this brings together the first triad, really unit of 3 because they tie together. Ano sabi ng Romans 1:10? Making request, if by any means now at length I might have a prosperous journey by the will of God to come unto you. Alam mo, sabi niya, hindi lang ako nagpapasalamat, hindi lang ako pinapanalangin sa inyo. Pero sabi niya, willing na willing akong puntahan kayo at makita kayo at ako'y mag-minister sa inyo. Willingness. That's a willing spirit. I love to see somebody who prays in his prayer, and listen to this, as if can also be a part of the answer. Sabi niya, hindi ko kami pananalangin, kundi sabi niya, ako'y magiging bahagi ng panalangin ko sa inyo. Paul not only prayed, but he wanted to be part of the answer to his prayer. It's so easy to pray for others to do it, Napakadali lang naman panalangin ko si Brother Alan, after that, bahala ka na, Panginoon. Isaiah said, also in Isaiah 6:8, also I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? And who will go for us? Then said, here I am, Lord, send me. Panginoon, gamitin mo. Gamitin mo. Kasi after practice kagabi, anong oras na kami umuwi? Mga 9 o'clock. Sabi ko,
Gising pa po ba kayo? Okay, gising. Sige, pupuntahan ko kayo. Puntahan ko kayo. Usap kami. Ikaw, Sunday bukas. Hindi, kailangan mag-prepare na. Mabot kami ng alas 12. Alas 12 na pala, sabi niya. Haba-haba ng ating usap. Sabi niya, okay lang po. It's a ministry. It's a ministry. And we want to really, really do that. And we want to help. There's a willing spirit. Hindi yung, alam mo, nga naman, pagod na ako. Trabaho ko the whole week round. Then, pag-uwi namin, daming preparation, and then shopping kami. So, tapos para magbili na kayo ng mga token mamaya. It is the ministry. There's this willingness, sabi nga ni Pablo, no, here my Lord, send me. Gamitin mo ako, Panginoon. Pagpapala sa maraming mga mananampalataya, sa mga kapatiran na nandito, gamitin mo ako maging pagpapala sa kanila. Listen, sabi ni Paul, prayed with a willing heart, if by any means now at length, sabi niya, Panginoon ko talagang luluobin niyo na makarating po ako sa doon. I am very willing to serve God. Thankful heart, concerned spirit, willingness. God is not looking, mga kapatid, for ability. He is looking for availability. Amen. Maabilidad nga tayo. Pero hindi ka naman available. Amen. Yeah. Sabi ko po sa inyo dito, may I take this opportunity as well. Pagka tumayo kayo dito, it's not a one-time, big time pagtayo. Marami kasi sabi na, may experience ko lang makatayo doon, and then that's it. I'm done. If that's what you want, edi isa-isa tayo, tumayo dito para, maranasan mo lang tumayo dito. But after that, I'm done. Sabi sa mga bata, sabi ko sa practice kahapon, we're training them. Pagka nawala tayo sa mundong ito, sabi ko, di ba? Ito yung mga tatayo dito para sa atin. God is not looking for ability. I will repeat. Ikaw nga pinakamagaling na song leader, ikaw nga pinakamagaling, pero hindi ka naman available. And now, brethren, those are marks of true spiritual service. And we want to examine our hearts and life to see if these are part of our service. Sa ating paglilingkuran po dito, ito lang ay simula. Tayo po ba ay mapagpasalamat? Tayo po ba ay may concerned spirit? And tayo ba ay willing na magpagamit sa Panginoon? Paul really served with the Spirit. Down deep in his heart, he was committed to serving Christ. You know what happens when you serve this way, mga kapatid? Anong mangyayari pagka ikaw ay naglilingkod ng may pasasalamat, ng may concerned spirit, at ng may willingness? All of a sudden, when you serve God out of your heart and spirit, God moves. Kikilos ang Panginoon, sabi ko mga kapatid. Kikilos ang Panginoon, and amazing things begin to happen. I can tell you that true spiritual service is characterized by a willing heart, submissive, of course, humble, obedient, eager, and bold, and with the love. Mga kapatid, ang paglilingkuran po natin dito is not external. I am going to tell you. We are serving here because we want to glorify God. Amen. Paulit-ulit ko pong sasabihin yun, especially sa mga kabataan po natin dito. Because one day, mawawala na sila dito. Kayo po ang tatayo na maglilingkod. One day, uwi ka ng Pilipinas, kayo magtatrabaho kayo dito. Si Abraham, si Timothy. Diba? Dito na, si Paulo, si Charlie, tumatayo na sila, si Sean. Tuloy-tuloy po natin ito. Three characteristics of a wholehearted spiritual service. Number one, we should have a thankful heart. We should be concerned sa ating mga kapatiran, sa mga taong nakapaligid po sa panalangin po natin sila. And lastly is, our availability. We must have a willing heart. So, we pay the cost. So, kasama po natin. Colossians 3:23, and whatsoever ye do it heartily as to the Lord and unto the kingdom. This is
the character of a wholehearted spiritual service. Tayo pong lahat ay tatayo. So all stand up please. Shall we bow our heads and close our eyes? Shall we pray? Heavenly Father, we thank you, Lord. Sa aming pong mensahe ngayon, it's all about service. Only service, but wholehearted spiritual service. Paglilingkuran ng buong puso, Panginoon. And we thank you because kayo po'y napaalala sa amin ngayon. Alam po na aming ginagawa po dito should not be with wrong motive. Should not be external. And we are here because you saved us. Pinagsama-sama niyo po kami dito dahil niligtas niyo po kami sa madilim na mundo ito. At para makita ng maraming tao sa paligid po namin ang tunay na Diyos na aming pinaglilingkuran. Lord, we want to serve you wholeheartedly, with a full heart, no reservations, any conditions. And every time we stand here, and every time we do our service, we do it heartily as to you and not unto men. We thank you because you're strengthening our understanding about service, O Lord. A genuine, real, true service, O Lord. Help us to understand it more. Sa buong linggo po ng aming buhay, kami po'y nandito para magpasalamat sa inyong kabutihan sa amin po. Napakasarap na ito po'y maibigay po namin sa inyo tuwing linggo, unang araw ng linggo. We thank you also because you're reminding us not to focus ourselves on our own, but also to pray, to consider the brethren that we have. It's not all about ability, Lord. It's all about availability. Help us to have a willing heart to serve. Mga kapatid, you've heard the message. God has spoken to you. Why not come and talk to God and tell Him, Lord, I thank you because you've given me this ministry in this church. Maraming salamat po. Help me, Father, na kung saan ay maging daluyan po ako ng pagpapala sa aking ginagawa po dito. Kapatid, you come. You speak to God, kausapin mo ang Panginoon. If you have a ministry here, why don't you come here and tell God, Panginoon, maraming salamat. Ginagamit niyo po ako sa ministry ito. And I pray for my brethren who are serving also, Lord, concerned spirit. I pray for him. And I thank you na ginagamit niyo po siya sa gawain ito. And Lord, I have this ability. And I want to be available to you every time. Kapatid, commit yourself to the Lord. Kausapin mo ang Panginoon. Sabi pong bisita, meron pong lalapit po sa inyo, kapatid namin sa pananampalataya. Bubuksan po nila ang Biblia, may mananalangin, tatanggapin niyo si Kristo bilang sarili niyong Diyos na tagapagligtas. Kapatid, God has spoken to you. You pray. Let's find a partner. Tayo po'y mananalangin sa bawat isa. Let's find a partner. Tayo po'y magpanalangin namin sa bawat isa.